Alright guys, finally natuloy na rin tayo. Natuloy na rin ako sa pag-flight test and review nitong Firefox C129. And katatapos ko lang i-unbox to, and ilalagay ko yung link dito sa taas para mapanood nyo yung yung dito. Saan ba? Dito. Yan, basta dito. Ilalagay ko yung link dyan sa portion na yan ng aking unboxing ng Firefox C129 para mapanood nyo yung aking unboxing dun sa mga hindi pa nakakapanood. So, ayun na nga, medyo maswerte tayo sa araw na to kasi maganda yung sikat ng araw, and kahit medyo may konting hangin, and wala na yung bagyong Rolly, and almost balik na yung panahon sa normal, pero wala pa ring supply ng kuryente dito sa aming lugar. Kaya dumayo ako dito sa isang lugar dito sa Naga para na merong magandang landscape and yung kapaligiran para mapalipad ko tong at ma-review tong Firefox C129. Ito yung bagong labas na RC helicopter na may altitude hold and with a 15 minutes flight time. So okay folks, ito yung battery niya, fully charged na siya. Ayan, fully charged siya. So okay, so let's start the flight review of Firefox C129 or maiden flight, as well as the flight review of Firefox C129. So unang gagawin ay turn na natin yung actually, by the way, nilagyan ko na siya ng ng apat na AA batteries, and fully charged yung battery ng aircraft. And gagawin ko ay unahin kong i-turn on yung controller kung naririnig ko, and then sasalpak na natin yung yung battery niya. Ayan, so nagbi-blink siya, so ibig sabihin siya. Kung makikita niya nagbi-blink, ibig sabihin naghahanap siya ng kapares niya. So ang gagawin lang natin ay pupush natin yung left stick all the way up and down para ma-pair siya dito sa aircraft. So ayun na nga, pair na siya. Ibig sabihin bind na silang dalawa, pwede na silang mag-usap. So pwede na nating paliparin to. And speaking of palipad or pag take off niya or pag unlock ng motors, may dalawang paraan para i-unlock yung motor ni Firefox C129. Una, yung button dito sa left shoulder ng controller. Ito yung one key take off. So isang pindot mo lang, angat siya. Nabasa ko lang to dun sa manual ha. So by the way, disclaimer muna, bago nyo pala paliparin to, basahin nyo na muna yung manual ng maigi ha, para naiintindihan nyo yung gagawin nyo pagka pinalipad nyo to. Ako kaya na ipapaliwanag ko to kasi binasa ko na yung manual nitong Firefox, and at the same time may experience na rin ako sa mga previous ko na RC helicopters. So okay, going back, dalawang paraan nga yung pag unlock ng motor nito. Una, yung pagpindot mo dito sa one key take off button ng controller, and second ay yung ipupush mo to, dadalhin mo tong dalawang stick na to all the way down dito sa baba dyan. Yung parang pagpapalipad or pag-unlock ng ordinary GPS quadcopter. Ayun, you will push the sticks all the way down to the right and left, outermost part, outermost part ng stick movement. Yun, mag-unlock yung motor base doon sa tawag dyan, doon sa manual na binasa ko. So dalawang paraan yung pag-unlock ng motor. And let's go ahead and subukan natin yung paliparin and itry yung one key take off, and
yung pag-unlock ng motor ng RC helicopter using the stick commands. Okay, so punta tayo dun sa malawak na lugar. So medyo mainit na guys, and medyo nakaangat na yung mataas na yung sikat ng araw, pero subukan pa rin natin to. So ayun, try natin yung try ko yung una, yung parang pag take off ng yung or pag unlock ng motor ng RC helicopter using the stick command, yung parang sa quadcopter. So baba natin ng konti. Ayun, so ganito yon. Sana kita dito sa action camera ko kasi wala akong wala akong monitor. So ganito, yun, stick command muna tayo. So ganito lang yung gagawin. Ayun, kung mapapansin nyo, nag-arm yung motor nya, nag-unlock. So pwede na tayong magpalipad. Unang gagawin, syempre tataas mo tong yun, yung left stick para umangat yung yung RC helicopter. By the way, naka mode 1 pala ako. Yun yung nakasanayan ko na na mode ng RC helicopter or ng any quadcopter or RC plane. Mode 1 yung ginagamit ko. So ayun, nakapag-arm tayo ng RC helicopter, yung Firefox, using the stick command, yung down and outer push outer push ba? Basta yun, using the stick sa command, nakapag-arm tayo ng RC helicopter. So yun, baba natin and then land. Ang gagawin natin yung naman, 1 key take off. So dahan-dahan, uy, hard landing, medyo mahangin kasi. So okay, medyo nagdi-drift siya kasi medyo mahangin Okay, second na gagawin ay yung 1 key take off. So all in all, talaga napaka beginner friendly ng na to, ng RC helicopter na to. Kasi hindi ka mahihirapan na may altitude hold, and then madali lang i-arm yung motor nya. So pindutin natin to, itong 1 key take off na sinasabi, dito sa remote controller. Then magte-take off yung RC helicopter. So pindutin natin in 3, 2, 1. Sana kita. Ayun, may beep na maririnig. Magpo-produce ng beep sound yung helicopter, yung RC controller, yung radio. And then ayun, nakita nyo, nag-take off na yung nag-take off yung helicopter natin. So yun, and of course very easy to control yung RC helicopter kasi nga may altitude hold. Di ka mahihirapan na i-manage yung throttle mo. Ayun almost hands free. Di ka mahihirapan na i-maintain yung height or altitude ng helicopter kasi na-maintain niya yung yung altitude niya or height. Tingnan nyo. Kasi nga may altitude hold siya. Meron siya, I mean yung throttle niya ay spring loaded. So yung yung sticks niya ay kahit bitawan mo ay nag-i-stay lang siya dun sa gitna. Yun yung nagme-maintain ng altitude niya. Nagme-maintain ng height ng RC helicopter. So yun, napaka-easy, napakadaling laruin or paliparin itong RC helicopter na to. Ayan, very easy to fly. Hindi ka mahihirapan na mag-isip na baka bumagsak yung helicopter mo kasi na-maintain niya nga yung altitude niya. So walang kahirap-hirap, almost no sweat pagka nagpalipad ka nito. Yung meaning, yung parang learning curve mo ay na-shorten, napapabilis because of the features na nilagay dito sa RC helicopter and dito sa controller niya. Yung altitude hold, yung 1 key take off,
And then yung automatic na pag-unlock ng motors using sticks command. So napakadali. Ayun, medyo may konting breeze. Sayang kasi may may konting hangin. Kung wala sigurong konting hangin, pwede nating ayan, ayan ang ibig ko sabihin. Tingnan nyo yung RC helicopter. Na-maintain nyo yung height niya kahit bitawan ko yung controller niya. Hands free. Ayan, teka lang. Lagay lang ito sa gitna kasi medyo medyo tinatangay ng hangin eh. May hangin kasi, may breeze kaya medyo tinatangay yung RC helicopter. Ayan. So, ayan, bitawan ko na yung sticks ng controller para makita nyo yung kung ano yung ginagawa ng altitude hold. Ayan, oh. Parang may GPS na rin, no? Na-maintain nyo yung tingnan nyo, oh. Kahit ito lang yung galawin nyo, yung lang, yung right sticks lang, yung elevator, yung lang, yung yung elevator pala, yung elevator sticks lang yung galawin nyo, or yung right sticks lang, oh. Right stick lang. Walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap paliparin, no? Ayan, oh. Hands free, oh. Grabe, guys, oh. Walang kahirap-hirap, guys. Di ka mahihirapan na gamitin to, guys, oh. Firefox C129. Ito yung bagong feature ng mga RC helicopter yata ngayon para mabilis kayo matuto magpalipad. Altitude hold. Grabe yung ginagawang stability ng altitude hold, guys, oh. Walang kahirap-hirap. Hindi ka na mahihirapan na i-maintain yung height or altitude ng helicopter mo, oh. Ayan, oh, andyan lang. Wala ka nang halos gagawin, oh. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Halos wala ka nang gagawin, oh. Napakasimple na lang ng buhay ng isang RC helicopter pilot pag ganito yung ginamit mo. Hindi ka na mahihirapan, walang kahirap-hirap. Ayan, oh. Mahihirapan ka na lang mag-charge ng battery, eh. Yung pag-charge lang ng battery ang iisipin mo, eh. Pero pagpalipad wala na kahirap-hirap, eh. Napaka tinatawag na user-friendly, eh. Kung merong user-friendly na cellphone, etong feature ng RC helicopter na to ay napaka user-friendly, eh. Pilot-friendly, super pilot friendly features ng helicopter na to. And yung additional pa na feature nito is yung RC helicopter na to ay kayang lumipad ng 15 minutes. So napaka napakahaba na ng oras na yon, 15 minutes sa ganitong klaseng category ng RC helicopter. Kasi yung mga iba, tulad ng iba kong RC helicopter na ganito kaliit, micro helicopter, ay umaabot lang ng mga 7 to 8 minutes, guys. So isipin nyo, grabe yung parang technology na nilagay dito although this is a budget RC helicopter, brush motor, grabe yung feature niya, sulit na sulit. 15 minutes flight time, grabe. 300 milliamperes battery, tapos napaka quiet pa ng RC helicopter na to. Ayun, oh, napakatahimik, oh. Halos wala ka maririnig na halos wala ka maririnig na tunog ng blade niya sa kanang motor niya. Ayun, oh, di tulad ng ibang RC helicopter. Medyo prominent yung dominant yung ingay ng motor niya sa kanang propeller. Ayan, guys, oh. Saka napakaganda ng color combination niya, guys. Ayan, oh. Napaka lively ng color niya. Napakaganda ng color combination. Okay, so lipad-lipad na lang tayo, guys. Hintayin natin yung hanggang although hindi advisable na i-drain yung battery, pero tingnan natin yung flight time niya na rin na sinasabing 15 minutes with this kind of flying style. Conservative flying style lang, hindi aggressive. Saka isa pa lang napansin ko dito ay tawag dito sa wala siyang high rate, eh.
Wala akong nakitang high rate dito sa controller eh. Puro ano lang, parang isa lang yung rate niya. Hindi ko alam kung low rate to eh. Low rate lang siguro to or normal rate. Walang high rate eh. Wala kang choice, wala kang option na i-high rate to eh. Or na maging medyo aggressive yung flight style mo. Parang ano lang eh. Isang flight ano lang eh. Isang rate lang eh. Okay, lipad-lipad lang. Ayun, kung meron akong mga hindi nabanggit na mga feature nito ay paki-comment na lang sa comment section ng video na to. Especially dun sa mga nakagamit na ng or nakapagpalipad nitong Firefox C129 RC helicopter. Paki-comment na lang yung ano nyo, yung mga opinion nyo na hindi ko na discuss sa video na to. Pakilagay na lang sa comment section. And then wala talaga siyang ano eh, walang ibang rate eh, yung flight mode niya eh. Parang normal rate lang to eh, pero napakaganda talaga, napakaswabe. Very easy to fly eh. Saka napaka quiet ng RC helicopter na to. Ayan no, di ka mahihirapan guys. Pero mind you reminder lang ang RC helicopter na to ay hindi suitable sa 14 years old below So ang nakalagay dun sa box ay recommended tong RC helicopter na to sa 14 years old and above. Kasi hindi to laruan eh, hindi to yung ordinaryong laruan lang na RC helicopter. May tendency na pag hindi ka marunong gumamit nito ay may tendency na masugatan ka or ma-injure ka sa mga propeller niya. So alright guys, lipad-lipad na lang tayo. RC helicopter. Ayun, may mga namamasyal na. May sinasamantalang mamasyal na habang maganda yung panahon. Nakailang minutes na ba tayo? Hindi ko na monitor guys eh. Siguro malolobat na lang to. So anyway, this is the first and maiden flight of this RC helicopter, Firefox C129, and dito rin diniscuss ko rin yung mga features ng RC helicopter na to na wala dun sa mga previous RC helicopter ko or sa ibang RC helicopter. Ano ba yung mga ano ba yung mga key features niya na wala dun sa mga ordinary RC helicopter? Una, yung meron siyang altitude hold, yun ang napaka-importante or top 1 na niya na feature niya. Pangalawa, pwera dun sa altitude hold niya. Pangalawa, yung one key take off ng feature ng radio controller ng RC helicopter na to. And then saka yung stick combination command na pag-unlock ng motor ng RC helicopter na to. So basically yun yung top 3 features na meron tong Firefox C129 na wala sa iba. So ito yung parang nagdi-differentiate ng product na to sa ibang RC helicopter. And of course, yung 15 minutes flight time sa ganitong klaseng RC helicopter is very impressive. And then very quiet din yung very quiet yung RC helicopter na to. So almost walang ingay, wala ka maririnig na ingay ng motor and propeller. And of course yung build factor niya, yung materials na ginamit dito, carbon fiber yung tail boom niya, and then napaka flexible plastic nung landing gear niya, and then pati yung niya, yung blade niya, yung main blade, napaka flexible na material yung ginamit. So hindi basta-basta masisira or magkakaroon ng dent yung niya, yung
propeller niya or yung main blade kasi napaka flexible ng ano ng ginamit na material. And of course yung design niya, napaka attractive ng design niya, and then yung color combination. So, okay, wag ko nang paabutin sa ano niya, sa pagka-drain ng battery. I think na-discuss ko naman na lahat ng feature ng ano na to. At teka, meron pa pala yung parang ano, yung alam niyo yung ano, yung feature ng mga collective pitch RC helicopter, yung parang may throttle hold siya. Yung pusang namamatay yung ano pagka mga emergency, pwede mong patayin ng ano while in the mid-air yung motor ng ano ng RC helicopter na to. Ito yata rin yung 1 key take off. Ito rin yata yung ano niya, yung parang throttle hold. So yan, punta lang ako dito sa ano sa damuhan para pag bumagsak ay hindi masisira yung ano or hindi magkakaroon ng damage. Try ko yung ano, yung parang ano niya, emergency stop. Ayan, ito 3 seconds daw eh. Ayun. So namatay siya while in the mid-air. So napaka useful nun kasi pag sa tingin nyo babangga na yung helicopter or medyo lumalayo na hindi mo na kayang ma-recover, so yun yung paraan para mamatay yung motor or mamatay yung motor ng ano ng RC helicopter na to. Emergency stop na rin pala to. Etong button na to, emergency stop. So pagka kailangan mong gawing or pagka kailangan mong medyo nasa peligro or nasa danger yung ano mo, yung RC helicopter mo,